Isang long-distance runner ang naligaw sa mainit at malawak na Sahara Desert pagkatapos ng isang malakas na sandstorm. Mag-isa at walang dalang sapat na tubig at pagkain, ang tsansa niyang mabuhay sa bahaging ito ng mundo ay napakaliit. Paano siya nakatagal doon ng 9 na araw at anong ginawa niya para matahasan ang tiyak na kamatayan? Ito ang true story ni Mauro Prosperi na tinaguriang isa sa pinakanakahamanghang survival stories sa ating panahon, Sahara Desert. Arayhong nakakamangha at nakakatakot, maganda at mapanganib, araiso at bangungot. Ito ang pinakamalaking mainit na disyerto sa buong mundo na may area na 9.2 million square kilometers. Mas malaki pa sa land area ng buong Amerika. Ang average temperature dito ay 38 degrees Celsius, lampas sa normal body temperature nating mga tao, na minsan ay umaabot ng lampas sa 40 degrees hanggang 47 degrees kapag summer. Sa sobrang init, nakakasugat ng balat, ilong at lalamunan ang mga particles ng buhangin dito. Isa ang Sahara Desert sa pinakamalupit na lugar sa daigdig. Walang tao na nanaisin na ma-stranded ng mag-isa sa ganitong klaseng lugar. Pero sa kasamaang palad, ito ang naranasan ni Mauro Prosperi. Si Mauro ay isang pentathlete, isang atleta na lumalahok sa 5 klase ng sporting event na pinahanak noong July 13, 1955 sa Rome, Italy. Doon malaman niyang tungkol sa Marathon des Sables, isang 251-kilometer ultramarathon na ginaganap sa Morocco sa loob ng 6 na araw. Pinaghandaan niya agad ang pagsali dito. Nagsimula siyang mag-training. Tumatakbo siya ng 40 kilometers araw-araw at binawasan niya ang pag-inom ng tubig para masanay ang katawan sa pakiramdam ng dehydration na karaniwang nangyayari kapag nasa mainit na lugar ang isang tao. At no, Abril 1994, kasama ang 80 iba pang participants, sumali na nga sa una niyang desert event ang 38 taong gulang na si Mauro. May 6 na stages ang marathon, kaya 6 na araw din tumatagal. Isang station kada araw. May dalang sariling supply ng pagkain, damit, sleeping bag, compass, portable stove, emergency kit at isang signal flare sa nilang backpack ang bawat kalahok. At binibigyan sila ng supply ng tubig sa bawat station checkpoint. Nagsimula ang pagtakbo sa Foam Squid, Morocco noong Abril 10, 1994. Sabay-sabay ang lahat ng participants sa bawat pagsisimula ng pagtakbo sa umaga. Pero dahil kukonti lang sila at may kanya-kanyang bilis o bagal, lumalabas na tumatakbo ng mag-isa ang bawat participant. Sa unang 3 araw, naka 96 kilometers na nang natakbong terrain si Mauro. Binubuo ito ng mga salt beds, mabatong mga lupa, at sand dunes. Noong ika-4 na araw, April 14, kung saan may pinakamahabang tatakbuhin ng bawat kalahok, 85 kilometers, dito nagsimula ang matinding paghihirap ni Mauro Prosperi. Lampas ng tanghali, malayo na ang natakbo niya at nasa ika-4 na pwesto siya. Umabot sa 46 degrees ang temperatura noong araw na yun. At dahil sa tindi ng sinag ng araw sa buhangin, unti-unting nabuo ang isang sandstorm. Hanggang sa maging napakatindi at lakas nito. Sa lakas ng hangin, wala nang makita si Mauro. Pero dahil ayaw niyang masira ang momentum niya at dahil naisip din niya na kung titigil siya, baka matabunan siya ng sandstorm, nagpatuloy siya sa pagtakbo. Inatawid niya ang maliliit na sand dune para makapag-shortcut. Sa isip niya noon, dilipas din ito at makikita ko na uli ang daan. Ang hindi na malaya ni Mauro, natabunan na pala ng buhangin ang mga daan. Umaabot ng 8 oras ang sandstorm. Malapit nang dumilim ng humupa ito. Nagpatuloy pa rin sa pagtakbo si Mauro. Mahalipas ang ilang sandali, sa halam na realize ni Mauro na wala na siyang nakikitang anumang daan. At saka lang niya naramdaman na nadurugo ang ilong at lalamunan niya.
Dahil ito sa pagkakalanghap niya ng particles ng buhangin noong kalahasan ng sandstorm. Naisip ni Mauro na magpahinga na muna sa kinaroroonan niyang pwesto at kinabukasan na lang muli magpatuloy. Nahiga siya sa ilalim ng palumpon ng halaman. Inakpan ng tuwalya ang mukha at natulog. Kinabukasan pagkagising, nagsimula na agad siyang tumakbo. Tumakbo siya ng dire-diretso sa loob ng ilang oras. Naniniwala na may makakasalubong o may makikita siya sa daan na kapwa runner anumang sandali. Naisip niyang akyatin ang inahamataas na bundok ng buhangin para makita kung ano ang nasa paligid niya. Pagkarating niya sa tuktok ng sand dune, nanlumo siya. Wala siyang makitang anumang palatandaan ng race trail. Wala siyang makitang pamilyar na bagay saan man siya lumingon. Doon lang niya na-realize na naliligaw na siya. At kung hindi pa sapat ang masamang balitang yun, doon di niya nakita na halos wala ng laman ang bote ng tubig niya. Kailangan niyang tipirin ang bakinom ng tubig. Hindi siya tatagal sa desyertong yun kung wala siyang tubig. Doon niya naisip na iihinaram siya sa isa pang bote. I-recycle niya ang ihi niya para hindi siya ma-dehydrate. Ayaw man niya, pero kailangan niyang inumin ang ihi niya kung gusto niyang mabuhay. At bilang pagsunod sa race regulation, hindi umalis si Mauro sa eksaktong lugar na yon habang naghihintay sa pagdating ng saklolo. Ilang sandali matapos lumubog ng araw, napansin niya ang isang helicopter na papunta sa direksyon niya. Nabuhayan siya ng loob. Inasahan niyang helicopter ito ng mga organizer ng marathon at hinahanap siya. Inilabas niya agad ang signal flare niya at pinaputok ito. Subalit hindi ito napansin ng piloto. Nawala ang mga ngiti sa mukha niya. Inabukasan, napagdesisyonan ni Mauro na maglahad para maghanap ng tubig at mapagkanlungan. Dahil naisip niya na kung mananatili siya sa pwestong yun, posibleng ma-heatstroke siya. Inilabas niya ang kompas mula sa backpack niya, pero wala siyang makita sa bawat direksyon kundi malawak na haragatan ng buhangin. Matapos ang ilang oras na paglalakad, nakakita siya ng isang marabout. Ang marabout ay isang templo ng mga Muslim. Tumakbo siya papunta doon, umaasang may matatagpuan na tao sa loob. Pero wala. Isa lang yung abandonadong gusali. Ginamit ni Mauro ang lumang templo bilang kanluman niya sa loob ng ilang araw habang naghihintay at umaasa na matatagpuan siya ng mga naghahanap sa kanya. Habang naroon, unti-unti niyang kinain ang baon niyang pagkain sa pamamagitan ng pagluluto sa mga ito sa kanyang ihi gamit ang portable na burner na dala niya. Sinabuhan niyang pawiin ang uhang niya sa pamamagitan ng pagsipsip sa dala niyang wet wipes, pagdila sa hamog na mga bato tuwing umaka, at patuloy na pag-inom ng kihi niya. Isang araw, naisip niya akyatin ang tuktok ng templo at itinali doon ang maliit na bandera ng Italy. Umaasa siyang makakuha ito ng atensyon sa mga naghahanap sa kanya. Sa mga sakaling dadaan at para na rin magsilbing ebidensya sa pamilya niya na naroon siya kung sakaling mamamatay siya. At habang naroon sa tuktok, napansin ni Mauro ang mga paniki sa tore ng marabout. Humuli siya ng ilan at pinugutan ng ulo ang mga ito gamit ang pocket knife niya. Sinipsip ang dugo at kinain ang hilaw na laman para magkaroon ng konding lakas ang katawan niya. Nanghuli rin siya ng mga salabubang, butiki at pati iklog ng ibon. At sinisipsip ang anumang katas na makukuha niya mula sa pagluluto sa laman na mga ito. Noong ika-4 na araw na pagtawala niya, isa namang eroplano ang nakita niyang lumilipad papunta sa direksyon niya. Nagmadali siyang luwabas at nagsulat sa buhangin ng SOS para makatawag ng pansin sa piloto. Dali-dali din niyang kinuha ang backpack niya at sinilaban ito. Umaasa na makakadaldang pansin ng guso na lalabas mula dito. Pero habang tumataas ang guso, bigla namang dumating ang isa na namang sandstorm. Sa isang iglap, nabura ang sinulat niyang SOS at namatay ang apoy sa sinusunog niyang bag. 12 oras ang lumipas bago humupa ang bagyong buhangin
Arang pinagbagsahan ng langit at lupa si Mauro. Stranded pa rin siya sa disyertong yun. Gumuho na ang pag-asa niya na maliligtas pa siya. Inagabihan, gamit ang kapirasong uling, gumawa siya ng sulat ng pamamaalam o suicide note para sa pamilya niya. At gamit ang pocket knife, nilaslas niya ang pulso niya. Sa isip ni Mauro, pero dumasandaling yun. Ayokong mamatay ng ganito. Ayokong mamatay ng dahan-dahan at unti-unti. Mas mabuti pang tapusin ko na lang ang buhay ko na mabilis. At kung mamamatay ako dito, malaki ang pag-asan matatagpuan ang bangkay ko. Kung ganoon, hindi masyadong mahirapan ang asawa ko na kunin ang pensyon ko. May batas kasi sa bansang Italy na 10 taon bago ideklarang patayan isang taong nawawala. Ayaw ni Mauro na 1 dekada pang maghirap ang kanyang asawa bago magamit ang pensyon niya sa pagiging pulis. Buong gabing hinintay ni Mauro ang pagsundo sa kanya ni kamatayan, subalit hindi ito dumating. Nagising siya kinaumagahan na may konting pagdurugo lang sa pulso niya. Dahil sa babaw ng pagkahalaslas niya at dahil sa pagka-dehydrate niya, namuo ang dugo sa mga ugat niya kaya hindi nagtuloy-tuloy sa pag-agos palabas. Kung kaya, buhay pa rin siya. Panibagong buhay. Biglang nagkaroon si Mauro ng panibagong sigla, panibagong determinasyon para lumaban. Nabuhayan siya ng loob at muling tumayo at naglakad palabas ng templo. Sa loob ng ilang araw, naglakad si Mauro. Tinatiming niya ang paglalakad kung kailan hindi gaano matindi ang sikat ng araw. Tuwing bagong sikat pa lang at tuwing gabi. Kapag katirikan ng araw, nagkukubli siya sa ilalim ng mga matataas na sanjun, mga bangin at kuweba at mga paisa-isang puno. At kapag gabi naman, naghuhukay siya sa buhangin at ibinabaon doon ng katawan para labanan ang matinding lamig. Hanggang isang araw, may natanaw siya sa malayo na isang bundok. Nanlaki ang mga mata niya. Ito na ang matagal niya nang hinihinday, isang tunay na pag-asa. Bahagyang bumilis ang paglalakad niya kahit halos wala na ang lakas ng buo niyang katawan. Kailangan niya magpatuloy. Mabubuhay siya, masasagip siya. Ito ang nasa isip niya. Patuloy siyang naglakad sa direksyon ng bundok. At sa paglipas ng mga araw, apalaki ng papalaki ang bundok sa paningin niya. Lumilinaw, halos abot kamay na. Sa 8 araw ng pagkawala niya, nakakita siya ng isang oasis. Inaladkad ni Mauro ang mga paa niya papunta dito. Pero sa tindi ng pamamaga ng lalamunan at bibig niya dahil sa dehydration, hindi niya na magawang malunok ang tubig. Isinusuhan niya ito sa bawat pagtatangkang makainom. Humiga siya sa tabi ng maliit na lawa at naggasya na lamang sa pagsisipsip ng tubig na sinasalok ng mga kamay niya. At doon na siya nakatulog. Pagising niya, pinuno niya ng tubig ang bote niya at naglakad na uli papunta sa bundok. Mahalipas ang ilang oras, nakakita siya ng senyalis ng buhay. Mga tae ng kambing at sariwa pa. Ilang sandali pa, mga bakas naman ng paa ng tao ang nakita niya. At nakita niya ang isang batang babae na nagpapastol ng mga kambing. Sa sobrang tuwa niya, nagtatakbo siya habang sumisigaw ng saklolo papunta sa batang babae. Pero natakot sa niya ang bata, nagsisigaw at nagtatakbo din palayo. Nanhihinang sumigaw si Mauro, "Sandali! Huwag kang umalis. Maawa ka. Tulungan mo ako." Pero nawala na ang bata sa paningin niya. Napaisip siya kung bakit natakot sa kanya ang bata. Inuha niya ang signal mirror niya at iniharap sa mukha niya. Laking gulat niya sa nakita niya. Hindi niya kilala ang lalaking nasa salamin. Isa itong butot balat. Lubog ang mga mata na parang bangkay. Halos kalansay na. Pero hindi nawala ng pag-asa si Mauro. Siyundan niya ang mga bakas ng bata. At mahalipas sa ilang sandali, nakita niya ang isang grupo ng mga nomad na Tuareg sa isang maliit na oasis. Inalagaan siya ng mga babaeng Tuareg sa loob ng kampo. Binigyan ng maiinom at makakain. Pero isinukalam ni Mauro ang lahat.
Isinakay siya ng mga lalaki sa isang camel at dinala sa pinakamalapit na baryo. Doon kinuha siya ng mga military police at dinala sa military base. Pero hindi pa natatapos ang mga paghihirap ni Mauro Prosperi. Pagdating sa base militar, iniringan siya at ininterrogate ng otoridad sa pag-aakalang isa siyang Moroccan spy. Nang makumbirma ang identity niya, sahalan siya dinala sa ospital. Doon nalaman ni Mauro na wala na pala siya sa Morocco kundi na sa bansang Algeria na. 289 kilometers ang layo mula sa kung saan ginanap ang marathon. Wala siyang kalam-alam na natawid na pala niya ang Jebel Tani Mountain at ang Moroccan border sa 9 na araw na paglalakbay niya habang naliligaw. 15 kilos o 33 pounds ang ipinayat ni Mauro. Itong araw siyang nanatili sa ospital ng Tindouf, Algeria at nakaubos ng 16 na litro ng dextrose bago na ibalik ang nawalang tubig sa katawan niya. Nadami siya na tayo niya kaya ilang buwan siyang orosopas at likido lang. At biniblender ng mga pagkain laan hakain. Nagkaroon ng permanenting damage ang kidney niya dahil sa dami ng ihi na kanyang ininom. Isang buong taon siyang nakaranas ng matitinding leg cramps at kumabot ng 2 taon bago tuluyang nakarecover ang physical at mental health niya. Ang karanasang ito ni Mauro Prosperi ay isang testimonya na napakalakas na willpower, isang pagsubok sa katatagan ng isip at katawan at espiritu. Nakaligtas siya dahil na rin siguro yun ang tadhana niya. Nag-survive siya dahil na rin ginusto niya.